Nakita kong lumapit ang bata, hinaplos ko ang gusot niyang buhok, walang magawang sumandal sa upuan, tamad na sinabi, "Yaling, dati, inapi ka ni tatay. Mukhang ang palayaw mong tanga, para sa kapatid mo, talagang bagay na bagay sa kanya." Sa puntong ito, tinanggap ko na talaga ang kapalaran. Sinubukan na ng husto ng bata, pero ayaw pa rin kilalanin ang sistema na nakumpleto na ang gawain. Na walang magawa akong sumuko na sana. Ayoko na ring paiyakin ulit ang bata tulad ng kaninang umaga. Hinaplos ni Xuyaling ang malambot na bahagi ng kamay ng tatay niya. Nang maisip ang sinabi ng nanay niya kanina, hindi niya napigilang umiti. Pagkatapos, tumagilid ang ulo niya, seryosong sinabi sa kapatid, "Tanga, gayahin mo si ate." Medyo inaantok na ang bata, kinusot ang mga mata, paslit na sumagot, "Opo." Lumingon si Xuyaling, tumingin sa tatay niya, ngumiti hanggang sa pumikit na ang mga mata, "Papa, mahal kita." Babae dahil ni, "Papa, mahal kita," pero hindi perpekto ang bigkas. Kasabay ng taos pusong pagpapahayag ng pagmamahal ng dalawang bata, umalingaw sa isip ko ang pamilyar na tunog. Ding! Nakumpleto na ang kondisyon sa pag-check-in ngayon, random na gantimpala ng 900 at 99 yuan na cash. 999 na yuan. Ito ang pinakamalaking gantimpalang natanggap ko mula nang magsimula akong mag-check-in. Dati, tanging sa unang beses lang na makumpleto ang pag-check-in, nakakuha ako ng 500 yuan. Ang mga sumunod, hindi lumampas sa 300 yuan. Nanlaki ang mga mata ko, hindi makapaniwala. Ang walang hiyang sistemang ito, hindi lang hindi kinaltasan ang bayad sa serbisyo, binigyan pa ako ng ganito kataas na gantimpala. Bakit? Isang bahid ng pagkalito ang sumilay sa mga mata ko. Hindi sinasadyang yumuko ako at nakita kong nakangiti ang anak ko hanggang sa pumikit na ang mga mata niya. Naisip ko ulit ang malungkot niyang mukha kaninang umaga. Sa sandaling ito, parang may malakas na pumukpok sa puso ko. Naintindihan ko na. Ang kabiguan sa gawain kaninang umaga, hindi dahil nahihirapan ang bunso kong anak na sabihin ang mga salitang iyon. Kundi dahil, noong sinabi ni Yaling na, "Papa, mahal kita," puno ng pag-aatubili ang puso niya. Noon, ang sinabi ng anak ko ay hindi mula sa puso, kundi parang napilitan lang ako. Tulad ng sinabi sa akin ni Suyon, basta totoo ang nararamdaman, kahit medyo hirap sa pagsasalita, ano naman? Kahit hindi maganda ang pagsasalita ng bunso kong anak, pero mula simula hanggang wakas, dala niya ang taos pusong damdamin, kaya walang problema sa kanya. Kanina lang, sa wakas, mula sa kaibuturan ng puso ni Yaling, nasabi niya ang 5 salitang iyon, kaya ngayon lang natupad ang kondisyon sa pag-check-in. Tiningnan ko ang 2 inosenteng anak kong babae, sobrang naantig ang puso ko. Pala, nagkamali ako ng pagkakaintindi sa sistema. Kahit nabuhay akong muli sa pakikisama sa mga anak ko, isa pa rin akong baguhan. Hindi ko talaga naiintindihan ang iniisip ng mga bata, masyado akong nag-aalala sa sarili kong dangal, nahihiyang sabihin sa kanila ang salitang mahal. Kung kuripot akong hindi ipakita ang pagmamahal ko sa kanila. Sila naman, dahil sa impluwensya ko, natural na magkakaroon din ng ganoong ugali sa akin. Ang pag-ibig, mahalaga hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Pero ang pag-ibig, hindi rin pwedeng walang imik, itago lang sa puso. Dahil ang wika ng pagpapahayag ng pag-ibig, sa katunayan, ay isa ring uri ng kilos. Gusto ng sistema na maintindihan kong ang pag-ibig, hindi pwedeng puro salita lang, pero hindi rin pwedeng tuluyang walang salita. Ang mga magulang, sa pagmamahal sa mga anak, hindi dapat mahiyang ipakita ito, para mas direktang maramdaman ng mga anak ang pagmamahal ng mga magulang. Mula roon, magiging mas tiwala sila sa sarili, mas masaya. Nang maisip kong sinabi ko pang walang hiya ang sistema, nahiya ako. Pala, hindi walang hiya ang sistema, kundi ako mismo ang tanga. Hindi ko naintindihan ang tunay na layunin ng sistema. Pero, ito rin ang lalong nagpa-curious sa akin tungkol sa sistema. Ano ba talaga ang sistemang ito? Parang lagi akong ginagabayan para mapalapit sa mga anak ko. Hindi kaya, ang layunin ng sistema ng pag-check-in ay ang sanayin akong maging isang responsableng ama? Kung gayon, dapat tawagin itong sistema ng responsableng ama, bakit sistema ng pag-check-in? Ano man ang mangyari, tinatanggap ko ang gabay ng sistema. Nagpasya akong alisin ang hiya sa puso ko, maging isang amang nangangahas magpakita ng pagmamahal. Kaya iniunat ko ang 2 kamay at niyakap ang 2 bata, "Mga anak kong mabait, mahal din kayo ni tatay." Laging mahal. Pagkasabi ko nito, naramdaman ko lang na gumaan ang buong katawan ko.
parang nabunutan ako ng isang mabigat na pasanin. Kasabay nito, medyo uminit din ang gilid ng mga mata ko. Ang pagsasabi ng pagmamahal, ganito pala kasimple at kasaya. Nang marinig ko ito, lalong sumaya ang ngiti ni Xuyaling, palingalinga sa kandungan ko, pilit na iniiwasan ang balbas ni tatay. Nakakakiliti, hahaha. Lumapit si Zhang Xiufen, nakita kaming tatlong mag-aama na naglalaro pa rin, bumulong. Anong oras na, hindi pa umuuwi si Yaling para matulog. Bukas, kailangan pang gumising ng maaga para magtrabaho. Kung hindi ka uwi, isasara na namin ang pinto at matutulog na kami. Yaling, bilisan mo nang umuwi para matulog kasama si Lola. Pinaalalahanan din ni Suyun ang anak. Ayoko po, ngayon, gusto kong matulog kasama sina tatay at nanay. Ayaw ni Xuyaling. Masaya pa siya kasama ang tatay niya, ayaw pa niyang umalis. Sina tatay at nanay mo, kasama na si Trace, siksikan na sa tulugan. Saan ka pa sisiksik? Bilisan mo nang sumunod sa akin pa uwi. Sigaw ni Zhang Xiufen. Ang kama namin ni Suyun ay 1.5 metro. 2 matanda at isang maliit na bata, hirap nang makatulog. Kung dadagdag pa si Yaling talagang sobrang sikip na. Isa pa, ngayong gabi, kumain kami ng lugaw na may igat. Punong-puno ako ng enerhiya na walang mapaglabasan, gusto ko pang samantalahin ang gabi para makipagromansa sa asawa ko. Kung mananatili ang anak ko at makikisiksik sa amin, paano pa kami makakapagromansa? Ang pagmamahal sa anak na babae, dapat buong tapang na sabihin. Ang pagmamahal naman sa asawa, syempre, dapat buong lakas na gawin. Anak kong mabait, si tatay, sa inyo ng nanay mo, hindi pwedeng may paboritismo. Nakuha niyo na ang puso ni tatay, kaya hayaan niyo namang makuha ng nanay niyo ang katawan ni tatay, ha? Kaya, masunurin ka ng umuwi para matulog. Sa bibig, sinabi sa anak na babae, bukas ng umaga, gigising ng maaga, bibili si tatay ng karne para sa inyo. Ang karne na binibili ni tatay, para lang sa mga tiyong trabahador. Mumuso si Xuyaling, ang maliit niyang mukha ay puno ng hinanakit. Umiti ako, bukas, siguradong may parte kayo sa karne. 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 Ang batang inaantok na nakasandal sa kandungan ko ay biglang nagtsyum-tsyum, tumulo ang isang malinaw na laway. Inaantok na si Yawen, kukunin ko na siya para patulugin. Kinuha ni Suyun ang maliit na bata. Iniis pa rin ni Xuyaling ang karne bukas. Tay, bukas po, talaga bang may karne? Tumango ako, sigurado. Sige na, bilisan niyo nang umuwi para matulog. Pagod na kayo sa buong araw. Humikap si Zhang Xiufen, nagmamadali. Nang sumunod na si Xuyaling kay Zhang Xiufen pa uwi sa bodega sa tabi ng biladan ng palay, pumasok na rin ako sa silid, isinara ang pinto. Si Suyun, kakatapos lang patulugin ang bunso niyang anak. Nang marinig ang ingay, lumingon siya, umalis na ba si Yaling? Umalis na. Matulog na rin tayo ng maaga. Bukas, 6:00 pa lang, kailangan nang gumising para bumili ng karne para sa anak natin. Umisi ako. Lumapit ako sa bintana, isinara ang 2 pakpak ng bintana, hinila ang kurtinang kawayan para takpan ang tanawin sa loob ng silid. Bakit mo naman isinara ang bintana? Medyo mainit, buksan mo para malamig. Hindi masayang sabi ni Suyun. Kapag binuksan ang bintana, baka sipunin ang bata, mahirap na. Walang pakialam kong sinabi tapos nagsimula ng maghubad. Okay lang, kinumutan ko na ng mabuti si Yawen. Sabi ni Suyun sabay baba sa kama, akmang bubuksan ang bintana. Iniunat ko ang isang kamay para hawakan siya, medyo hinila at napahiga siya sa kama. Saan ka tatakas? Tiningnan ko si Suyun mula sa itaas, kapag sarado ang bintana, mas madaling magtrabaho. Sumilay ang ngiti sa mga mata ni Suyun, itinulak ang dibdib ko, buong araw kang abala, hindi ka ba pagod? Bukas, kailangan pa nating bumaba sa bukid para magtanim ng punla. Kakayanin ba ng baywang mo? Sinadya kong ikilos ang balakang, makahulugang sinabi, subukan mo mismo, hindi ba't malalaman mo? Hindi nagtagal, kinagat na ni Suyun ang labi habang umuungol. Ang gabi, mahaba pa. Kinabukasan, bago pa mag-6:00, gising na ako. Si Suyun, pagod na pagod kagabi, ngayon ay yakap ang maliit na bata at mahimbing na natutulog. Hindi ko na siya inistorbo. Nagbihis ako ng maayos, isinuot ang tsinelas at lumabas. Ersi, ang aga mong nagising.
Paglabas ko pa lang, nakita ko na si Tia na nagsisiga ng apoy para magluto. Magandang umaga po, Tia. Bumati ako, umalis na po ba si Tio para mag-araro? Kakaalis lang. Sinamantala ang hindi pa pagsikat ng araw para umalis ng maaga. Sa tanghali, makakapagpahinga siya sandali. Tumatawa si Tia. Tiningnan ko siya, medyo komplikado ang nararamdaman ko. Sa totoo lang, halos nakalimutan ko na ang itsura at ngiti ng tiyang ito. Ersi, hindi ka kaunti ang bukid nyo. Dati, kayong mag-asawa, nagtatrabaho sa malayo. Sina Zonghai at Xiufen, dalawa lang sila, kailangang alagaan ang mga anak habang nag-aararo, talagang hindi madali. Pinuto ng sinabi ni Tia ang pag-iisip ko. Tumango ako, alam ko po. Kayo rin po, Tia, sobrang hirap. Ang dami po ng bukid ninyo. Ang bukid ni Xuzonghai ay 4 o 5 ektarya lang. Ang kay Xuzongkuan naman, hindi bababa sa 6 o 7 ektarya. Kung tao lang ang aasahan sa pagsasaka ng 6 o 7 ektaryang lupa, sobrang nakakapagod. Pero ang pamilya ni Xuzonghai, dalawa lang silang mag-asawa ang pangunahing trabahador. Samantalang ang pamilya ni Xuzongkuan, may 4 na trabahador, kahit na si Xuzikuan, karaniwan ay hindi sumasali sa gawaing bukid, kundi lumalabas para magtrabaho bilang mason para kumita. Pero sina Xuzongkuan at ang asawa niya, kasama pa ang asawa ni Xuzikuan, 3 tao sila, mas mabilis silang magsaka kaysa sa pamilya ni Xuzonghai. Tutal, ang asawa ni Xuzikuan ay hindi tulad ni Suyun. Kahit na malakas ang ugali niya, matalas ang dila, madalas makipag-away sa biyenan, kaya nagagalit ng husto ang biyenan niya, at kalaunan, dahil sa galit, uminom pa ng pestisidyo ang biyenan niya para magpakamatay. Pero hindi maikakaila, isa siyang napakaresponsableng babae, lalo na sa gawaing bukid, napakagaling niya. Nang mapangasawa siya ni Xuzikuan, lalong umunlad ang buhay ng pamilya nila. Pero walang perpekto sa mundo. Ang tanging hindi maganda sa pamilya ni Xuzikuan, siguro, ay ang asawa niya at ang mga magulang niya ay parang magkaaway, 3 araw, maliit na away, 5 araw, malaking away. Sa nakaraang buhay, noong uminom ng gamot si Tia para magpakamatay, kami ni Suyun ay nagtatrabaho pa sa ibang lugar. Nang mabalitaan namin, hindi na naagapan si Tia. Sa buhay na ito, iniisip kong kung maaari, susubukan kong iligtas ang trahedyang ito. Dahil ang masamang biyenan sa mata ng asawa ni Zikuan, para sa pamilya ko, ay isang napakamahinahon at mabait na kamag-anak. Benta ng baboy dito. Benta ng baboy dito. Benta ng baboy dito. Ang sigaw ay umaalingaw-ngaw, may ritmo, sobrang lakas na halos kalahati ng nayo ng dago ay naririnig. Nakagat ko ang isang pirasong kahoy, nakapamulsa, nakatsinelas, lumapit sa bisikleta ng nagtitinda ng baboy. Kuya RC, 1 kilo na naman ba ng karne ngayon? Nang makita ako, pamilyar na nakipag-usap ang matandang nagtitinda ng baboy, hawak ang kutsilyo, handa nang maghiwa ng karne. Ngayon, dadagdagan ko pa ng kaunti. Ang 2 anak kong babae, 1 linggo nang hindi nakakakain ng baboy, pareho silang sobrang gusto. Habang nagsasalita, hinawakan ko ang piraso ng liempo at tiningnan, siya o ba, ang karne ngayon, parang hindi kasing sariwa ng kahapon, bakit kaya? Si Wang Xiao ba, ang nagtitinda ng baboy, ay ngumisi, tingnan mo nga yang sinasabi mo. Lahat yan, bagong katay lang kaninang umaga, paano namang hindi sariwa? Gusto mo ng medyo taba, medyo laman, edi itong piraso na to ang pinakamasarap. Ikinaway ni Wang Xiao ba ang kutsilyo sa piraso ng karne. Kinurot-kurot ko ang karne, walang tubig. Sa panahong ito, tapat pa ang mga maliliit na negosyante, hindi nila dinaraya ang timbang sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng tubig sa karne. Itong piraso na to, hiwaan mo ako ng 2 kilo. Ikinumpas ko ang kamay. CJ, mabilis na ibinaba ni Wang Xiao ba ang kutsilyo. Ang matalas na kutsilyong pangkatay ng baboy ay isang hiwa lang sa piraso ng karne. Agad na nahiwalay ang isang sariwang piraso ng baboy na medyo taba, medyo laman. Ha? Siya o ba, ano iyang nasa supot mo, patingin niya. Nang magbabayad na sana ako, nasulyapan ko ang isang supot na nakasabit sa unahan ng bisikleta na tumutulo ng dugo. Medyo kumilos ang puso ko, kaya sinabi ko. Atay ng baboy yan. Walang may gusto niyan. Kung gusto nyo, Kuya RC, ibibigay ko na lang sa inyo. Masayang humiti si Wang Xiao ba, tapos kumuha ng 2 malalaking piraso ng atay ng baboy mula sa supot. Nagliwanag ang mga mata ko. Ang mga taga-nayo ng dago ay ayaw nito.
Kahit ibenta ng mura, walang bibili. Karaniwan, ginagawa na lang itong libreng kasama para sa mga bumibili ng karne. Kahit libreng kasama, ayaw pa rin nilang kainin. Kung bituka ng baboy o dugo, mas okay pa. Pero ako, iba ako. Ang atay ng baboy, basta't bantayan ang apoy, igisa ng medyo hilaw, napakasarap. Tutal, walang may gusto, ibigay mo na lang sa akin lahat. Nakangiti kong sabi. Nag-alinlangan sandali si Wang Xiaoba. Kahit sabihing walang may gustong kumain ito, pero kung iiwan para gawing libreng kasama. Pero nang maisip niyang tuwing umaga akong bumibili ng karne, itinuturing na siyang malaking customer, hindi niya pwedeng saktan ang damdamin ko. Sige, kunin niyo na po. Mabilis na nagpasya si Wang Xiaoba. Nasiyahan akong sinabi, salamat. Magkano lahat? Dito, may 2 kilo't 2 onsa ng karne. Kuya, 5 piso't kalahati lahat, hihi. Mabilis ding magkwenta si Wang Xiaoba. Nagbilang ako ng isang 10 pisong papel at ibinigay sa kanya. Tiningnan ako ni Wang Xiaoba, sa bulsa ko, isang kapalang, may halos 110 piso na. Naiinggit siyang sinabi, Kuya, kayo bang mga nagtatrabaho sa labas, malaki ba talaga ang kinikita? Ngayon, hindi lang nagpapatayo ng bagong bahay, araw-araw pa kayong kumakain ng karne, hindi talaga kayo kapos sa pera. Paano naman ako makukumpara sa'yo na nagtitinda ng baboy? Ikaw, isang araw, nakakabenta ka ng 100 kilong karne, mahigit 200 ang kita mo. Kaming mga trabahador, isang buwang sahod, 400 lang. Tumatawa akong sinabi, pilit na nagpapakumbaba. Nang matanggap ang 4 na piso't kalahating sukli mula kay Wang Xiaoba, dinala ko ang supot ng karne pauwi. Tiningnan ni Wang Xiaoba ang maluwag kong likod habang papalayo, nag-iisa siyang bumulong. Bakit parang hindi naman siya mukhang trabahador na 400 lang ang sahod sa isang buwan? Isa pa, ang pagtitinda ng baboy ay hindi naman kumikita ng ganoon kalaki tulad ng sinabi ko. Ang taong araw-araw bumibili ng karne tulad ko ay hindi rin naman marami. Tiya, ngayong umaga, ako na po ang magluluto ng gulay. Pagbalik sa bodega sa tabi ng bilada ng palay, sinabi ko kay Zhang Xiufen. Tumango si Zhang Xiufen. Kung gayon, tingnan mo kung anong 2 putahe ang lulutuin mo. Pupunta na ako para pakainin ang baboy. Una kong hinugasan ang baboy, pagkatapos ay inilagay sa kaldero para pakuluan. Ito ay para sa hapunan. Ang 2 piraso ng atay ng baboy, hindi pwedeng itago ng matagal. Kung papakuluan, magiging makunat at hindi masarap. Kaya balak kong hiwain lahat at igisa. Ang atay ng baboy, para masarap igisa, kailangang mag-ingat sa paghihiwa, dapat pantay-pantay. Pagkatapos hiwain, lagyan ng kaunting asin para pampalasa. Sa banga ng atsara, may labanos, repolyo at sili na binuro. Kumuha ako ng 1 dakot na atsara, hiniwa ng pino at inihanda. Hintayin maluto ang baboy sa kaldero, hanguin, ilagay sa mangkok at itago sa kabinet. Pagkatapos, dagdagan ng panggatong ang kalan, hintayin lumakas ang apoy, maglagay ng maraming mantika, hintayin uminit ng husto ang mantika, mga 8 bahagi, saka ilagay ang atay ng baboy, mabilis na haluin sandali. Hintaying malapit ng maluto ang atay ng baboy, saka hanguin. Gamit ang natitirang baga sa kalan, at ang mainit na mantika sa kaldero, ilagay ang atsara at binurong sili, igisa sa mahinang apoy, hanggang sa lumabas ang bango ng atsara. Sa huli, ilagay ang naunang iginisang atay ng baboy sa kaldero, dagdagan ng kaunting betsin, kasama ang mabangong iginisang atsara, haluin ng mga 10 beses, pwede nang hanguin. 2 malalaking mangkok ng atay ng baboy na ginisa sa binurong sili, umuusok pa, sobrang bango, kaya kahit amurin pa lang, naglalaway na. Gising na rin si Suyon, naglalaba sa bahay ni Tio. Si Xiao Yawen, mag-isang tumakbo papunta sa bilada ng palay para hanapin ang ate niya. Naamoy ng 2 ang bango mula sa kusina, kumakalam na ang tiyan, parehong gustong kumain. Kumuha ako ng 1 mangkok, nagsandok ng kalahating mangkok ng atay ng baboy, pinadala kay Xuyaling ang kapatid niya para kumain. Hindi naman marami ang binurong sili, medyo maanghang lang. Ang 2 bata, taga Sichuan naman, hindi naman takot sa kaunting anghang na ito, masarap silang kumain. Tay, atay ng baboy to, hindi karne. Kahit masarap ang atay ng baboy, naalala pa rin ni Xuyaling na kagabi, nangako si tatay na bibigyan siya ng karne. Naghuhugas ako ng malaking kaldero na walang magawang sinabi, kainin mo muna ang atay ng baboy, mamayang gabi na ang karne.
Sabi ni Xuyaling, ipinagpatuloy ang pakikipag-agawan sa kapatid niya sa pagkain ng atay ng baboy. Ang tanga talagang to, matakaw talaga. Konting hindi bantayan, ang dami na niyang nakain, nakakainis. Kailangan ko ring magsikap pa, paano naman ako matatalo sa isang 3 taong gulang na bata? Yaling, bukas, kailangan mo nang magbayad ng matrikula, di ba? Bigla kong naalala, 2 araw na lang, pasukan na sa elementarya ng Huangjiao. Si Xuyaling, na nakikipag-agawan sa kapatid niya sa huling piraso ng atay ng baboy sa mangkok, ay hindi man lang narinig ang sinasabi ng tatay niya. Ang dami mo nang nakain kanina, akin na tong huling piraso. Hindi nagpatalo si Ate Xuyaling. Bumulong si Xiao Yawen, Si Xuyaling, kahit papaano, mas matanda ng 4 o 5 taon sa kapatid niya, syempre, hindi siya matatalo sa 3 taong gulang na batang ito. Malakas niyang hinila, ang huling piraso ng atay ng baboy ay naging tropeo niya. Mayabang na ipinakita ni Xuyaling sa kapatid niya, ang batang iyon naman ay pumadyak, pilit na iniunat ang kamay para agawin ang atay ng baboy. Hindi ko ibibigay sa'yo. Dinilaan ni Xuyaling ang labi, tapos isinubo ang piraso ng atay ng baboy. Nang makita ito, natulala ang bata ng ilang segundo. Kasunod nito, mabilis na sumimangot ang mukha niya, Isang malakas na iyak ang sumabog sa lugar. Ano na naman yan? Hindi ba kayo pwedeng manahimik sandali ang aga-aga, ang ingay niyo ng mag-away? Sakto namang tapos ng pakainin ni Zhang Xiufen ang baboy, pasan ang timba pa uwi. Sa bungad ng bilada ng palay, narinig niya ang iyak ni Xuyawen, kaya malakas siyang sumigaw. Si Xuyaling, dahil matatas magsalita, naunang magsumbong, ang tanga, ang dami niyang kinain na atay ng baboy. Ako, yung huling piraso lang ang kinain ko, ayaw pa niya. Siya ang may kasalanan. Huhuhu. Ek. Masama. Ek. Hik. Masama. Sobrang hinanakit ng bata, umiiyak habang humihikbi, kailangan pa niyang isumbong ang ate niya, sobrang hirap. Lumapit ako, mahinang pinitik ang noo ng panganay kong anak, hindi ba't ang dami pang atay ng baboy dyan? Bakit kailangan mo pang asarin ang iyaking to, napagalitan ka tuloy? Hinaplos ni Xuyaling ang noo, hindi masayang bumulong, siya ang gustong makipag-agawan sa akin. Sa madaling salita, dahil sa'yo umiyak ang kapatid mo, ikaw ang responsable sa pagpapatahan sa kanya. Pagkasabi ko nito, umalis na ako para gawin ang trabaho ko, wala akong balak na patahanin ang anak ko. Hindi talaga bagay sa akin ang bagay na ito dahil hindi ko alam kung paano. Malungkot na nagtanong si Xuyaling, hindi po ba pwedeng hindi patahanin? Hindi na ako lumingon pa, kung hindi ka takot mapagalitan ni Lola, hindi mo na kailangang patahanin. Nang marinig ito, umurong ang ulo ni Xuyaling. Nang makita niyang papalapit na sa kanya si Lola, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang kapalaran, lumingon at kumuha ng isang piraso ng atay ng baboy. Heto, sayo na. Inis na ibinigay ng bata ang piraso ng atay ng baboy sa kapatid niyang umiiyak. Nang makita ng bata ang atay ng baboy, suminghot-singhot, isang kamay ang dumampot, tapos tumigil na sa pag-iyak. Araw-araw, kung hindi nag-aaway, nagbubugbugan. Jiu, hindi mo man lang alam kung paano bigyan ang kapatid mo. Bumubulong si Zhang Xiufen habang dinidisiplina si Xuyaling. Ang tangang yun, matakaw. Malinaw na ang dami na niyang kinain, tapos pipilitin pa niyang agawin sa akin yung huling piraso. Bakit hindi siya ang magbigay sa akin? Hindi kumbinsido ang batang wala pang 7 taong gulang. Lalong nagiging ganado si Zhang Xiufen sa pagdidisiplina, isang salita ko pa lang, sumasagot ka na. Malaki ka na, ilang taon pa lang ang kapatid mo. Paano siya magbibigay sa'yo? Sino ang nagsabing kapag malaki, kailangang laging magbigay sa maliit? Ayoko. Humihingal na tumalikod si Xuyaling at tumakbo. Saan ka pupunta? Isang salita ko pa lang, 10 sagot mo na. Nakakainis talaga. Nainis na rin si Zhang Xiufen sa matigas na ulong apo niyang ito. Sumakit ang ulo ko. Kapag maraming anak, minsan, ganyan talaga kakomplikado. Si Xiao Yawen, hindi pa alam na nakagawa siya ng gulo, tapos nang kumain ng atay ng baboy, dinidilaan pa ang mga daliri. Hinawakan ko ang maliit na bata, dinala sa lababo, mahinang sinabi, pinagalit mo na ang ate mo, alam mo ba? Tumingala ang bata, kumislap-kislap ang mga maitim niyang mata, tulalang tumingin sa akin, opo. Opo pa, kung hindi ka pupunta sa ate mo para makipagbati, sa mga susunod na araw,
huwag ka nang umasang isasama ka pa niyang maglaro. Mahina kong pinitik ang noo ng bata. Hindi naiintindihan ng bata ang nangyayari, ngumisi lang siya sa akin. Nang makita ito, nawalan ako ng magawa at napabuntong hininga, hindi nakapagtataka na lahat sila ay tinatawag kang tanga. Ngayon, tanga ka nga talaga. Huli na nang mag-develop si Yawen, mga 9 na taong gulang na siya bago naging mas matalino. Bago ang 9 na taong gulang, isa siyang kaibig-ibig na tangang bata. Pero pagkatapos mag-develop maganda na. Mabilis ang pag-unlad niya sa pag-aaral, kalaunan, naging honor student din siya tulad ni Ate Yaling. Nagsasampay si Suyon ng damit, biglang tumakbo papunta sa kanya ang anak na babae. Nang makita ni Suyon na namumula ang gilid ng mga mata ni Yaling, medyo nagulat siya. Yaling, ano nang nangyari sa'yo? Malungkot na sumugod ang bata sa nanay niya. Malinaw na si kapatid ang may kasalanan, pero si Lola, lagi akong pinapagalitan. Wala naman akong ginawang mali. Ano nang pinagalitan ka ni Lola? Hinaplos ni Suyon ang ulo ng bata, malambing na nagtanong. Lagi niya akong pinapabigyan kay Yawen. Bakit naman? Dahil lang mas maliit si Yawen kaysa sa akin. Malinaw na hindi talaga naiintindihan ng bata ang prinsipyong iyon, kaya ikinuwento niya lahat sa nanay niya ang nangyari kanina. Tahimik na nakikinig si Suyon sa kwento ng bata, habang hindi tumitigil sa ginagawa. Nang matapos magkwento ang bata, natapos na rin ni Suyon ang pagsasampay ng damit. Nanay, bakit niyo po laging pinapabigyan ako kay kapatid? Mas gusto niyo po ba si kapatid kaysa sa akin? Umuso si Suyaling, luha ang nagtanong. Umiti si Suyon, umupo at pinunasan ang luha ng bata. Kahit ikaw o si Yawen, pareho kayong anak ni na tatay at nanay, apo ni na lolo at lola. Paano namang mas gugustuhin lang nila si Yawen kaysa sayo? Umuso si Suyaling, pero sa tuwing nag-aaway kami ni kapatid, lagi niyo akong pinapagalitan, hindi si Yawen. Seryosong sinabi ni Suyon, iyon ay dahil, kahit pagalitan pa namin si Yawen, hindi niya maintindihan. Bata pa siya, kahit turuan pa siya ng leksyon, hindi niya maintindihan. Pero si Yaling, iba ka. Isa ka ng mabait at maunawaing bata, kaya sayo lang kami pwedeng mangaral. Puno ng pagkalito ang mga mata ni Suyaling, pero minsan, hindi naman talaga ako ang may kasalanan. Kaya nga hinihiling namin sa ate mong si Yaling na pagbigyan ng kaunti ang kapatid mong si Yawen. Matyagang nagpaliwanag si Suyon. Bata pa ang kapatid mo. Kapag nagkamali siya, kahit turuan pa siya, walang silbi. Kaya kailangan na lang nating hilingin sa ate niya na pagbigyan siya, huwag nang makipagtalo sa kanya, para maiwasan ang gulo hanggat maaari. Nang marinig ang paliwanag ng nanay niya, medyo naintindihan ni Suyaling, hindi kaya, kahit tama o mali, dapat laging ang mas matanda ang magbigay sa mas bata. Hindi kaya dapat tama ay tama, mali ay mali. Malambing na sinabi ni Suyon, Yaling, ang tahanan ay hindi lugar para pagtalunan kung sino ang tama o mali. Ang tahanan ay lugar para sa pag-unawa at pagpapatawad. Sa pamilya, hindi pwedeng laging tama o mali lang ang titingnan. Kung hindi, madaling makasakit sa isa't isa, masisira ang pagmamahalan. Tulad minsan, dahil hindi ka pa nakakaintindi, sinaktan mo sina lolo at lola, o kaya inagsalita ka ng hindi magalang sa kanila. Nang magalit si tatay at gusto kang paluin, hindi ba't sinabi ni na lolo at lola, bata pa yan, bakit mo papapatulan? Seryosong naalala ng bata, pagkatapos ay nalilitong tumango, Des. Kung sinasabi mong tama ay tama, mali ay mali, kung gayon, nang saktan mo sina lolo at lola, hindi ba't dapat ka ring paluin nila? Sinusubukang ipaintindi ni Suyon sa anak, pero hindi naman ganoon ang nangyari. Kahit anong mali ang gawin mo sa hinaharap, kahit magalit pa sina tatay, nanay, lolo at lola, mamahalin ka pa rin namin. Iyan ang pamilya. Kahit tama ka o mali, handang unawain ka ng pamilya mo. Pero hindi mo pwedeng abusuhin ang pag-unawa ng pamilya mo at paulit-ulit na magkamali dahil makakasakit din yan sa puso nila. Huminto sandali si Suyon, parang medyo malalim ang itinuro niya, baka hindi pa naiintindihan ng bata. Kaya bumalik siya sa alitan ng dalawang bata, kayo ni Yawen, magkapatid kayo. Alam kong mahal mo rin si Yawen. Noong nakaraan, nang saktan si Yawen ng itim na pagong, hindi ba't ipinagtanggol mo pa siya? Yumuko si Suyaling, mahinang sinabi, minsan, nakakainis si Yawen. Hindi lang siya nakikipag-agawan sa akin, lagi pa niya akong napapagalitan. Dahil sa kanya, hindi na ako mahal ng lahat tulad ng dati. Niyakap ni Suyon ang bata, marahang tinapik ang likod nito.
Pagkatapos ipanganak si Yawen, siguro hindi na kasing dami ng dati ang atensyong ibinibigay sa iyo ng lahat, pero hinding-hindi dahil hindi ka na nila mahal tulad ng dati. Kundi dahil mas bata si Yawen kaysa sa iyo ng malaki, kaya hindi maiiwasang mas bigyan siya ng pansin ng lahat. Tulad din noong kasing edad mo pa lang siya, ganoon din kaming lahat magmahal at mag-alala sa iyo. Tulad ngayon, sina tatay at nanay, pareho na kaming matanda. Tingnan mo sina lolo at lola, hindi ba tulad din sila ng pag-aalaga sa inyo? Lahat ng bagay, kailangan pa ba nilang alalahanin para sa amin? Natigilan si Xuyaling parang may naintindihan. Mahinang sinabi ni Suyon, habang lumalaki ang mga anak, kailangang matutunan ng mga magulang na bumitaw. Tanging sa pagbitaw lang, mas mabilis na lalaki ang mga anak. Pero anumang oras, hindi magbabago ang pag-aalala at pagmamahal ng mga nakatatanda para sa inyo, iba lang ang paraan ng pagpapakita. Pagkasabi nito, mapaglarong kumindat si Suyon sa anak, huwag kang mag-alala, kapag nakakaintindi na si Yawen, kapag nag-away na naman kayo, siguradong hindi na ikaw lang ang mapapagalitan. Dala ko ang bunso kong anak, sakto namang narinig ko ang mga pangaral na ito ni Suyon. Ngayon, panatag na ako. Ang asawa ko, parang guro na gumagabay sa mga anak namin. Sa aspetong ito, nararamdaman kong hindi ako makapantay. Wala rin akong balak na agawin ang papel ng pagiging guro sa asawa ko. Ang paksa ng araw na iyon, bukod sa tagsibol na pag-aararo, ay ang nalalapit na pasukan ni Yaling. Abala ang pamilya, kaya si Suyon ang nagdala sa anak para magbayad ng matrikula. Sa panahong ito, hindi pa nagsisimula ang 9 na taong sa pilitang edukasyon, hindi libre ang matrikula. Ang elementarya ng Huangjiao ay naniningil ng 200 yuan bawat taon. Para sa mga taga-probinsya, ang 200 yuan bawat taon ay isang malaking gastusin na. Isa pa, ang mga batang nag-aaral, karamihan ay naglalaro lang, hindi naman talaga gaanong nag-aaral. Kaya karaniwan, hindi pa tapos ng elementarya, pinapatigil na sa pag-aaral, para tumulong sa bukid, o lumabas para magtrabaho at kumita ng pera. Gayunpaman, sinabi ni Suyon, kahit gaano kahirap, kailangang pag-aralin ang mga anak. Kahit nakaraniwan sa mga taga-nayon ang paniniwalang ang anak na babae, maaga o huli, ay mag-aasawa rin, walang gaanong silbi ang pag-aaral, ang paggastos ng pera para pag-aralin ang anak na babae hanggang kolehiyo, sa huli, magiging pag-aari lang din ng iba. Si Suyon, hindi kailanman naimpluwensyahan, mula simula hanggang wakas, naniniwalang ang anak ay anak, walang pinagkaiba ang lalaki o babae. Lalo na't hindi kailanman nagbago ang kanyang paniniwala na dapat pag-aralin ang mga anak, mula bata pa, hinihikayat na niya ang mga anak niyang babae na makapasa sa kolehiyo. Kung mayroon mang isang bagay na nagawa kong tama sa nakaraang buhay, iyon ay ang hindi ko paghadlang kay Suyon sa pagpapaaral sa mga anak. Siyempre, ito rin ay dahil napakasipag ng 2 bata. Si Xuyaling, mula simula pa lang, ay honor student na. Si Xuyawen naman, bago ang 3 baitang, ay medyo lutang pa. Paminsan-minsan, tinuturuan ko ang bunso kong anak sa mga aralin niya, sa tuwing gagawin ko ito, hindi biro ang inis na nararamdaman ko. Nang makita kong sobrang pangit ng pag-aaral ng bunso kong anak, nakapagsalita rin ako ng masasakit. Kung mananatiling ganyan ang mga grado niya, mas mabuti pang pauwiin na lang siya para mag-alaga ng kalabaw at mag-araro, huwag nang sayangin ang pera sa pag-aaral. Ang resulta, mula 3 baitang pataas, biglang tumaas ang mga grado ni Xuyawen. Kalaunan, laging nangunguna siya sa klase, bawat semestre, nakakasali siya sa paligsahan ng mga honor student sa antas ng distrito. Kahit na sa tuwing may paligsahan ng mga honor student sa antas ng distrito, laging si Yaling ang nananalo ng unang gantimpala. Si Yawen ay pangalawa lang, pero mas mabuti na yun kaysa wala. Pero ngayon, si Xuyaling, halatang hindi pa nararamdaman ang saya ng pag-aaral. Taong 1979, ika-24 ng unang buwan, Huwebes. 5:30 na ng umaga. Huhuhu, ayoko pong pumasok. Ang batang wala pang 7 taong gulang ay kinaladkad mula sa kama, nakatayo sa pintuan ng kusina, inaantok na kinukusot ang mga mata. Umiiyak na sumisigaw. Nakapagbayad na ng matrikula tapos sasabihin mong ayaw mong pumasok. Bakit hindi mo sinabi noong dinala ka ng nanay mo para magbayad ng matrikula na huwag nang magbayad? Seryosong dinidisiplina ni Zhang Xiufen. Si Xu Zonghai, pasa ng araro, dala ang kalabaw, naghahandang pumunta sa bukid para mag-araro. Mula ika-20 araw ng unang buwan hanggang ngayon, 4 na araw nang tumatagal ang tagsibol na pag-aararo, malapit nang matapos.
Nakita ni Xuyaling na malapit nang umalis ang lolo niya, lalo siyang nawalan ng kapanatagan. Mamaya, kapag pinagalitan siya ng lola niya, wala nang kakampi sa kanya. Lolo, ayoko pong pumasok, gusto ko pa pong manghuli ng kuhol. Kaawa-awang hinawakan ng bata ang lailayan ng damit ng lolo niya. Tumatawa si Xuzonghai, si lolo na ang manghuli para sa'yo. Ayoko po, gusto ko pong ako mismo ang manghuli. Pwede ko pa pong tulungan si lolo na mag-alaga ng kalabaw. Mumuso si Xuyaling, kinukulit ang lolo niya at ayaw bumitaw. May hawak na pamalo si Zhang Xiufen, bumubulong, bilisan mo nang magsipilyo at pumasok. Kailangan pang mag-araro ni lolo mo, ang dami ng oras na nasayang, gusto mo bang mapalo? Natakot ang bata kaya agad siyang bumitaw. Sinamantala ni Xuzonghai ang pagkakataon at dinala ang kalabaw. Humikab ako habang papunta sa bilada ng palay, nakita ko na ang isang batang may dalang bag, umiiyak habang naglalakad pasulong. Huhuhu! Ayoko pong pumasok. Huhuhu! Bilisan mo nga! 6:30 na ang pasok para sa pagbabasa, kapag nahuli ka, papatayo ka ng titser. May hawak na pamalong yantok si Zhang Xiufen, nakatayo sa pintuan ng bodega, nakapamiwang na sumisigaw. Nagulat ako. Hindi ko pa nakitang ganyan kamuhian ng panganay kong anak ang pag-aaral. Gusto ko talagang kunan ng litrato ang sandaling ito. Napakahalagang larawan ito, kukunan ko para kapag lumaki na ang panganay kong anak, siya mismo ang titingin. Siyempre, ang pinakamahalaga, ang pag-record ng video ay para magamit ko sa pang-aasar sa panganay kong anak sa hinaharap. Sayang, sa panahong ito, kahit telepono, hindi pa gaanong laganap, lalo na ang cellphone. Gumagamit pa rin ang mga tao ng beeper. 2 minuto akong nagsipilyo, nag-isip sandali. Ngayon, hindi pa sumisikat ang araw, isang batang umiiyak, malungkot na naglalakad sa daan papunta sa paaralan. Sobrang kaawa-awa. Kaya itinulak ko ang lumang bisikleta sa bahay. Ano nang ginagawa mo? Hindi naiintindihang tanong ni Zhang Xiufen. Itinulak ko ang bisikleta palabas, pupuntahan ko sandali si Yaling. Hindi na nagsalita pa si Zhang Xiufen, abala na sa pagsasandok ng pagkain para sa baboy. Ang elementarya ng Huangjiao ay katabi lang ng templo, ang templo ay dating katabi ng paaralan. Kung lalakarin ng matanda, mga 10 minuto lang. Kung bata ang lalakad, hindi bababa sa kalahating oras. Nagbibisikleta ako sa daang lupa, isang sulyap lang, nakita ko na sa unahan ang isang maliit na anino, malungkot na naglalakad pasulong. Ang huhuhu niyang iyak, sa banayad na simoy ng umaga, lalong nagiging kaawa-awa. Umisi ulit ako, medyo natutuwang nagbisikleta papalapit. Huhuhu! Huhuhu! Hik! Umiiyak si Xuyaling hanggang sa sumakit ang tagiliran niya, napahikbi pa. Klingklong biglang may umalingaw-ngaw na tunog sa likuran. Parang tunog ng kampana ng bisikleta. Si Xuyaling, naluhaan, ay walang ganang pansinin ang bisikleta sa likuran. Dala ang maliit niyang bag, nagpatuloy siyang umiiyak habang pasulong. Hoy, sino yan ang aga-aga, ang tindi ng iyak? Isang mapanuksong boses ang umalingaw-ngaw sa likuran. Kinusot ni Xuyaling ang mga mata, parang narinig niya ang boses ng tatay niya. Imposible, sigurado, guni-guni lang. Huhuhu, lahat sila, natutulog pa, siya lang ang kailangang gumising ng ganito kaaga para pumasok, huhuhu. Ha ha ha! Bigla, isang malakas na tawa ang umabot sa tainga. Nang marinig ni Xuyaling ang tawa, ang hinanakit sa puso niya ay agad na napalitan ng galit. Kinusot ng bata ang luha, humihingal na lumingon, gustong makita kung sino ang walang hiyang iyon. Paglingon niya, nakita niya ang tatay niyang nagbibisikleta, dahan-dahang sumusunod sa kanya. Agad na napangiti si Xuyaling, baka sa mukha niya ang sobrang tuwa, tay. Nagmamadaling dinala ng bata ang maliit niyang bag at tumakbo papunta sa bisikleta. Tumatawa akong huminto, hinintay na lumapit ang bata, iniunat ang kamay para punasan ang luha niya. Inasar ko siya, namamaga na ang mga mata mo sa kaiiyak. Hindi ka ba takot na pagtawanan ka ng mga kaklase mo mamaya sa paaralan? Nagniningning ang mga mata ni Xuyaling habang nakatingala sa akin. Bakit po kayo napunta dito, tay? Mahina kong kinurot ang pisngi ng bata, napadaan lang si tatay, nakakita ng isang batang ayaw pumasok. Kaawa-awang umiiyak palabas ng bahay, kaya pumunta ako para makitsismis. Nang marinig ito, hindi masayang umuso si Xuyaling. Lalo akong natuwa habang tinitingnan siya, lumingon at kinuha ang bag sa kamay ng bata,
pinagpagan ang putik dito. Huwag kang magalit na parang isdang buntal. Tingnan mo yung bag na binili sa'yo ni nanay, ang dumi na. Naawa kong sinabi, 30 pesos din to, katumbas na ng 12 kilong baboy. Si Xuyaling, na may luha pa sa pilikmata, ay nagulat na napanganga nang marinig ito. Pagkatapos, umuso siya, alanganing sinabi, patawad po, tay. Hindi ko po alam na ganoon kamahal. Nang marinig ko ito, natuwa ako. Isinabit ko ang bag sa unahan ng bisikleta, tinapik-tapik ang likurang upuan at sinabi sa anak, sakay na, ihahatid ka ni tatay sa paaralan gamit ang Gevi na to. Sa harap ng tarangkahan ng elementarya ng Huangjiao ay isang palayan, sa dulo ng palayan ay isa pang nayon, ang nayon ng Xiangpu. May isang maliit na daan sa tarangkahan ng paaralan. Kung susundan ang maliit na daan pasulong, makikita ang isang maliit na sapa na umaagos, napakalinaw ng tubig. Sa kabilang panig ng maliit na sapa, pagkalakad pa ng kaunti, ay isang bundok, puno ng lunti ang mga puno. Nang ihatid ko ang anak ko sa paaralan, mga 6:00 pa lang siguro, malayo pa sa oras ng pagbabasa. Kahit ang tarangkahan ng paaralan hindi pa bukas. Ibig sabihin, si Xuyaling ang unang dumating sa paaralan, mas maaga pa kaysa sa mga gurong responsable sa pagbubukas ng pinto. Tay, wala pong tao. Nakaupo si Xuyaling sa likod ng bisikleta, yakap ang baywang ni tatay. Nang makitang sarado ang tarangkahan ng paaralan, ayaw niyang bumaba. Kung gayon, dito muna si tatay, hihintayin ka. Sabi ko. Sa nakaraang buhay, maliban sa pag-aalay sa mga Diyos tuwing Pasko, hindi pa ako nakapunta sa lugar na ito. Sa madaling salita, hindi pa ako nakapasok sa elementarya ng Huangjiao. Ngayon ang unang beses sa 2 buhay kong ihatid ang anak kong babae sa paaralan. Kung hindi mo ihahatid, hindi mo malalaman. Kapag naihatid mo na, magugulat ka. Kung ilalagay sa 20 taon mamaya, kapag laganap na ang mga kidnapper, kahit sa mga probinsyang tulad nito, hindi mo pa rin mangangahas na hayaang mag-isang pumunta dito ang bata ng ganito kaaga. Ang 2 anak kong babae na ito, nakalaki ng ligtas, talagang hindi madali. Nang maisip ko ito, naramdaman kong dapat akong manatili pa sandali kasama ang anak kong babae, kahit papaano, kailangang makita kong ligtas siyang nakapasok sa paaralan. Itinagilid ko ang bisikleta, sinabi sa anak, baba na. Masunuring bumaba si Xuyaling, tumayo sa tabi habang pinapanood si tatay na ayusin ang bisikleta. Dala mo na ba lahat ng gamit mo? Libro, lapis, at iba pa, wala ka bang nakalimutan? Ibinaba ko ang bag, habang nagtatanong, hinila ko ang zipper ng bag, wala po. Kinakabahang nakatitig si Xuyaling sa bawat kilos ni tatay. Napansin ko ang kakaibang kilos ng bata, nagtatakang nagtanong, bakit ka kinakabahan ng ganyan? Pinunasan ni Xuyaling ang pawis sa noo. Nautal na nagpaliwanag, ako, hindi naman ako kinakabahan, hahaha. Pilit na ginamit ng bata ang isang alanganing iti para makalusot. Lalo akong nakakaramdam ng hindi maganda, iniunat ang kamay sa bag para kumuha ng gamit. Unti-unting hindi na makangiti si Xuyaling, lalong dumadami ang pawis sa noo niya, nagsimulang tumingin ng nakikiusap kay tatay, tay, mahal kita. Sinulyapan ko ang bata, natatawa, ano ba talaga ang tinatago mo sa bag? Habang nagsasalita, nakapako ang isang balot. Kinuha ko ito para tingnan. Ginamit ng bata ang malinis na tissue para ibalot ang ilang hindi kilalang bagay. Pagbuklat ko ng balot ng tissue, nakita ko ang ilang pirasong iginisang baboy, may nakadikit pang dahon ng repolyo sa karne. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ko. Nakita ni Xuyaling na natuklasan na ang ebidensya niya, agad siyang tumakbo sa likod ng puno para magtago. Maingat na sumilip para obserbahan ang ekspresyon sa mukha ni tatay. Itinaas ko ang balot ng baboy na nakabalot sa tissue. Naiinis at natatawang nagtanong, Xuyaling, ano nang ibig mong sabihin dito? Saan galing yang baboy na yan? Nagtago si Xuyaling sa likod ng puno, mahinang sinabi, kahapon po, binigyan ako ng mga tiyo ng pagkain, palihim ko pong itinago. Ako, yake. Humihinga na sinabi ni Xuyaling, kung hindi ko po itinago, makikita ni Yawen at makikipag-agawan pa sa akin. Karne po iyan nabigay sa akin ni Tiyo, hindi ko po ibibigay sa kanya. Niyakap ko ang noo, kaya itinago mo sa loob ng bag. Akmang sasagot na sana si Xuyaling, nang biglang makaramdam ng hindi tama, parang may gumagapang sa kamay niya. Lumingon siya, isang uod ang dahan-dahang gumagapang sa likod ng kamay niya. Diyos ko! Agad na nabaliw si Xuyaling, baliw na iwinagayway ang maliliit niyang kamay, sumisigaw, papa, uod.
Yod i. Ang batang luhaan ay baliw na sumugod papunta kay tatay. Nagulat ako sa sigaw ng bata. Pagkatapos makabawi, nagulat din ang puso ko. Kapag nadikitan ng od, hindi biro yun. Mamamaga at mananakit, tapos may pakiramdam pang parang nasusunog. Agad kong hinawakan ng mahigpit ang batang takot na takot. Huwag kang matakot, huwag kang matakot, tingnan ni tatay. Binuksan ni Ksuyaling ang bibig, nanginginig habang hinahayaan si tatay na hawakan ang kamay niya para suriin. Sumulyap lang ako, agad na gumaan ang loob ko. Ordinaryong ud lang yan. Mamaya, pinakamasama na, medyo mangangati lang. Hindi naman makamandag na ud, okay lang. Kahit ganoon ang sinabi ko, walang tigil pa rin sa paghikbi si Ksuyaling. Dumura ako ng kaunti, ipinahid sa balat ng bata na nadaanan ng ud. Habang tinutulungan ko ang anak kong magmasahe, pinagsasabihan ko siya, sino ba kasing nagsabing hawakan mo ang puno nang hindi tumitingin? Kakainit pa lang ng panahon, nagsilabasan na ang mga ud. Kapag hindi ka nag-ingat, madidikit ka agad sa ud. Namumula ang gilid ng mga mata at maliit na ilong ni Ksuyaling sa kaiyak, ngumunguso, luhaan. Hindi pa nawawala ang takot ng bata, hindi siya makapagsalita, hikbi lang ng hikbi. Hoy, sino to, ang aga naman? Biglang may umalinggaw na boses. Sinundan ni Ksuyaling ang tawag, nang makita niya ang dumating, agad niyang pinunasan ang luha, tumigil sa pag-iyak. Magandang umaga po, Yiji Uwang. Magalang na bumati ang bata. Ngayon ko lang nalaman, ang dumating pala ay isang guro. Agad akong bumati, magandang umaga po, guro. Ako po ang pamilya ni Ksuzong Haisanayo ng Daguo. Ah, kayo po ang tatay ni Ksuyaling. Nakangiting sabi ni Eiji Uwang. Tumango ako, opo, ngayon po, ihahatid ko si Yaling sa paaralan. Kung gayon, ang aga niyo namang dumating, haha. Kinuha ni Eiji Uwang ang susi, bubuksan ko na po ang pinto para sa inyo. Opo. Salamat po, Eiji Uwang. Si Ksuyaling, parang naging ibang tao sa isang iglap, sobrang galang at maunawain. Ang larawang ito ay lubos na naiiba sa batang kanina lang, ay takot na takot sa uod at umiiyak, at sa batang kanina pa umiiyak dahil ayaw pumasok. Ako, ang amang ito, nanlaki ang mga mata habang tinitingnan. Hindi kaya may multiple personality disorder ang batang ito. Sa harap ng mga guro at sa harap ng pamilya, lubos na magkaibang tao. Nalilito akong tingnan. Sa kabilang panig, binubuksan ni Eiji Uwang ang pinto. Dito naman, lumingon si Ksuyaling, kaharap si tatay, luhaan na naman ang mga mata. Mahinang sinabi ng bata, Tay, hindi pa ako nakikitang umiyak ng mga guro at kaklase ko sa paaralan. Huwag niyo pong sasabihin sa kahit sino na natakot ako sa uod at umiyak ha. Nang marinig ko ito, nagliwanag ang mga mata ko, oh. Tay, pinky swear tayo. Iniunat ni Ksuyaling ang maliit niyang daliri. Nakakalokong humiti ako, kumindat, gusto mong itago ni tatay ang sikreto mo. Isang bahid ng pag-iingat ang sumilay sa maliit na mukha ni Ksuyaling, Tay, ano po ang gusto niyong gawin? Mayabang kong itinaas ang baba, kung ayaw mong malaman ng lahat ang nangyari sa iyo kaninang umaga, sa susunod, ano mang sabihin ko sa iyo, kailangan mong masunuring makinig. Sa sandaling ito, matagumpay kong naipakita sa anak ko kung ano ang ibig sabihin ng taong mayabang dahil sa maliit na tagumpay, taong hamak, at taong hindi dapat kalabanin. Si Ksuyaling, para mapanatili ang kanyang imahe, ay wala nang nagawa kundi malungkot na pumayag sa hindi patas na kasundo ang ibinigay ng tatay niya. Kaya mula ngayon, hawak ko na ang espesyal na karapatang utusan ang anak kong babae. Ang panganay kong anak na dati napakahirap utusan, ay naging utusan ko na rin. Pero lahat ito, mangyayari pa lang. Kasama si Ksuyaling, umikot kami sa paaralan. Sunod-sunod na dumating ang mga kaklase at guro, saka lang ako panatag na umalis. Nagbibisikleta pa uwi, nilalanghap ang sariwang hangin ng umaga, sobrang gaan ng pakiramdam ko, humuhuni pa ako ng isang katutubong awit. Nang magbisikleta ako pabalik sa nayon, nakakita ako sa daan ng mga grupo ng 3 o 5 estudyante na papunta sa elementarya ng Huangjiao. Kadarating pa lang sa bungad ng nayon, nakita ko na ang tindahan ng karne na gumagalaw ni Wang Xiaoba. Ngayon, may 4 o 5 tao ang nakapalibot sa bisikleta ni Wang Xiaoba. Nakaupo ako sa bisikleta, nakasandal ang mahabang binti sa lupa, sumilit sa sangkalan ng karne na nakasabit sa likod ng upuan, napansin kong halos ubos na ang masarap na liempo, karamihan ay purong laman na, bukod pa roon. May ilang pirasong buto. Ersi, saan ka galing ng ganito kaaga?
Isang tiyo ang masayang bumati sa akin. Umiti ako, hindi ba't pasukan na ngayon? Si Siyam sa amin, ayaw pumasok, kaya inihatid ko siya. Nagsisinungaling ka ba? Si Siyam nyo, ang bait-bait, ayaw pumasok. Isang tiya ang hindi naniwala sa sinabi ko. Ang tiyong bumati kanina ay umuso, Ersi, tingnan mo sa kabila, yun ang totoong batang ayaw pumasok. Sinundan ko ang tingin niya. Nakita ko lang ang anak ni Ksupang na umiiyak din dahil ayaw pumasok. Ang nanay niya, may hawak na pamalo sa likuran, parang nag-aalaga ng pato habang pinapabilis siya. 2 beses siyang pinalo, tapos humiga na siya sa lupa, walang tigil sa pagsigaw. Agad akong nahiya. Kung ikukumpara sa anak ni Ksupang, mas mabait pa rin ang anak ko. Tapos nang bumili ng karne ang mga tiyo at tiya sa paligid, ako na ang susunod. Sumulyap ako, mga 5 o 6 na kilong purong laman na lang ang natitira, at ilang kilong buto-buto. Pinunasan ni Wang Xiaoba ang pawis sa noo, tapat na sinabi, Kuya Ersi, ubos na po ang liempo ngayon. Maghihiwa na lang po ako ng purong laman para sa inyo, bibigyan ko na lang po kayo ng 1 pirasong buto-buto. Sa mahirap na kalagayan ng nayo ng dago, sa panahong ito, lahat sila ay kulang sa taba. Kaya ang purong laman ay hindi kasing popular ng liempo o taba ng baboy. Ang purong taba ng baboy, kapag binili, pwede pang iprito para kunin ang mantika, kahit papaano, makakadagdag ng kaunting taba. Ang purong laman naman, kailangan pang gumastos ng mantika, walang kita. Pero anumang uri ng karne, pareho lang ang presyo, walang pinagkaiba. Kapag huli ka na, syempre, yun na lang ang matitira na pinili ng iba. Buti na lang, ako mismo, 2 buhay na ang naranasan ko, hindi naman ako gaanong kulang sa taba. Kung ikukumpara sa taba ng baboy, mas gusto ko pa rin ang purong laman. Nagpahiwa ako ng 3 kilong purong laman, binigyan ako ni Wang Xiaoba ng 1 pirasong buto-buto. Kumuha pa ako ng 1 pang pirasong buto-buto, magkano tong buto-buto na to? Ang buto-buto, malinis na, walang natirang karne, sa panahong ito, walang halaga. Sumulyap si Wang Xiaoba, buong pusong sinabi, kung gusto niyo po, kunin niyo na lang po pareho, hindi ko na po sisingilin. Ang pagbibigay ng 1 piraso ay pagbibigay na rin, ang pagbibigay ng 2 piraso ay pagbibigay na rin, pareho lang. Salamat. Mumisi ako, hindi na nahiya pang kunin. Habang tinitimbang ni Wang Xiaoba ang karne, nakangisi siyang nakipagkwentuhan sa akin. Kuya Ersi, nitong mga nakaraang araw, ang dami niyong binibiling karne sa akin, mas marami pa kaysa sa binibili ni Tio Limang sa buong taon. Nakita kong lumapit ang bata, hinaplos ko ang gusot niyang buhok, walang magawang sumandal sa upuan, tamad na sinabi, Yaling, dati, inapi ka ni tatay. Mukhang ang palayaw mong tanga, para sa kapatid mo, talagang bagay na bagay sa kanya. Sa puntong ito, tinanggap ko na talaga ang kapalaran. Sinubukan na ng husto ng bata, pero ayaw pa rin kilalanin ang sistema na nakumpleto na ang gawain. Na walang magawa akong sumuko na sana. Ayoko na ring paiyakin ulit ang bata tulad ng kaninang umaga. Hinaplos ni Xuyaling ang malambot na bahagi ng kamay ng tatay niya. Nang maisip ang sinabi ng nanay niya kanina, hindi niya napigilang umiti. Pagkatapos, tumagilid ang ulo niya, seryosong sinabi sa kapatid, tanga, gayahin mo si ate. Medyo inaantok na ang bata, kinusot ang mga mata, paslit na sumagot, opo. Lumingon si Xuyaling, tumingin sa tatay niya, ngumiti hanggang sa pumikit na ang mga mata, Papa, mahal kita. Ni, Papa, mahal kita, pero hindi perpekto ang bigkas. Kasabay ng taos pusong pagpapahayag ng pagmamahal ng 2 bata, umalinggaw sa isip ko ang pamilyar na tunog. Ding! Nakumpleto na ang kondisyon sa pag-check-in ngayon, random na gantimpala ng 900 at 99 yuan na cash. 999 na yuan. Ito ang pinakamalaking gantimpalang natanggap ko mula nang magsimula akong mag-check-in. Dati, tanging sa unang beses lang na makumpleto ang pag-check-in, nakakuha ako ng 500 yuan. Ang mga sumunod, hindi lumampas sa 300 yuan. Nanlaki ang mga mata ko, hindi makapaniwala. Ang walang hiyang sistemang ito, hindi lang hindi kinaltasan ang bayad sa serbisyo, binigyan pa ako ng ganito kataas na gantimpala. Bakit? Isang bahid ng pagkalito ang sumilay sa mga mata ko. Hindi sinasadyang yumuko ako at nakita kong nakangiti ang anak ko hanggang sa pumikit na ang mga mata niya. Naisip ko ulit ang malungkot niyang mukha kaninang umaga. Sa sandaling ito, parang may malakas na pumukpok sa puso ko. Naintindihan ko na. Ang kabiguan sa gawain kaninang umaga,
hindi dahil nahihirapan ang bunso kong anak na sabihin ang mga salitang iyon. Kundi dahil, noong sinabi ni Yaling na Papa, mahal kita, puno ng pag-aatubili ang puso niya. Noon, ang sinabi ng anak ko ay hindi mula sa puso, kundi parang napilitan lang ako. Tulad ng sinabi sa akin ni Suyon, basta totoo ang nararamdaman, kahit medyo hirap sa pagsasalita, ano naman? Kahit hindi maganda ang pagsasalita ng bunso kong anak, pero mula simula hanggang wakas, dala niya ang taos pusong damdamin, kaya walang problema sa kanya. Kanina lang, sa wakas, mula sa kaibuturan ng puso ni Yaling, nasabi niya ang 5 salitang iyon, kaya ngayon lang natupad ang kondisyon sa pag-check-in. Tiningnan ko ang 2 inosenteng anak kong babae, sobrang naantig ang puso ko. Pala, nagkamali ako ng pagkakaintindi sa sistema. Kahit nabuhay akong muli sa pakikisama sa mga anak ko, isa pa rin akong baguhan. Hindi ko talaga naiintindihan ang iniisip ng mga bata. Masyado akong nag-aalala sa sarili kong dangal, nahihiyang sabihin sa kanila ang salitang mahal. Kung kuripot akong hindi ipakita ang pagmamahal ko sa kanila. Sila naman, dahil sa impluwensya ko, natural na magkakaroon din ng ganoong ugali sa akin. Ang pag-ibig, mahalaga hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Pero ang pag-ibig, hindi rin pwedeng walang imik, itago lang sa puso. Dahil ang wika ng pagpapahayag ng pag-ibig, sa katunayan, ay isa ring uri ng kilos. Gusto ng sistema na maintindihan kong ang pag-ibig, hindi pwedeng puro salita lang, pero hindi rin pwedeng tuluyang walang salita. Ang mga magulang, sa pagmamahal sa mga anak, hindi dapat mahiyang ipakita ito, para mas direktang maramdaman ng mga anak ang pagmamahal ng mga magulang. Mula roon, magiging mas tiwala sila sa sarili, mas masaya. Nang maisip kong sinabi ko pang walang hiya ang sistema, nahiya ako. Pala, hindi walang hiya ang sistema, kundi ako mismo ang tanga. Hindi ko naintindihan ang tunay na layunin ng sistema. Pero, ito rin ang lalong nagpa-curious sa akin tungkol sa sistema. Ano ba talaga ang sistemang ito? Parang lagi akong ginagabayan para mapalapit sa mga anak ko. Hindi kaya, ang layunin ng sistema ng pag-check-in ay ang sanayin akong maging isang responsableng ama? Kung gayon, dapat tawagin itong sistema ng responsableng ama. Bakit sistema ng pag-check-in? Ano man ang mangyari, tinatanggap ko ang gabay ng sistema. Nagpasya akong alisin ang hiya sa puso ko, maging isang amang nangangahas magpakita ng pagmamahal. Kaya iniunat ko ang 2 kamay at niyakap ang 2 bata, mga anak kong mabait, mahal din kayo ni tatay. Laging mahal. Pagkasabi ko nito, naramdaman ko lang na gumaan ang buong katawan ko. Parang nabunutan ako ng isang mabigat na pasanin. Kasabay nito, medyo uminit din ang gilid ng mga mata ko. Pala, ang pagsasabi ng pagmamahal, ganito pala kasimple at kasaya. Nang marinig ko ito, lalong sumaya ang ngiti ni Suyaling, palingalinga sa kandungan ko, pilit na iniiwasan ang balbas ni tatay. Nakakakiliti, hahaha. Lumapit si Zhang Xiufen, nakita kaming 3 mag-aama na naglalaro pa rin, bumulong, anong oras na, hindi pa umuuwi si Yaling para matulog. Bukas, kailangan pang gumising ng maaga para magtrabaho. Kung hindi ka uwi, isasara na namin ang pinto at matutulog na kami. Yaling, bilisan mo nang umuwi para matulog kasama si Lola. Pinaalalahanan din ni Suyon ang anak. Ayoko po, ngayon, gusto kong matulog kasama sina tatay at nanay. Ayaw ni Suyaling. Masaya pa siya kasama ang tatay niya, ayaw pa niyang umalis. Sina tatay at nanay mo, kasama na si Trace, siksikan na sa tulugan. Saan ka pa sisiksik? Bilisan mo nang sumunod sa akin pa uwi. Sigaw ni Zhang Xiufen. Ang kama namin ni Suyon ay 1 metro't kalahati. 2 matanda at 1 maliit na bata, hirap nang makatulog. Kung dadagdag pa si Yaling, talagang sobrang sikip na. Isa pa, ngayong gabi, kumain kami ng lugaw na may igat. Punong-puno ako ng enerhiya na walang mapaglabasan, gusto ko pang samantalahin ang gabi para makipagromansa sa asawa ko. Kung mananatili ang anak ko at makikisiksik sa amin, paano pa kami makakapagromansa? Ang pagmamahal sa anak na babae, dapat buong tapang na sabihin. Ang pagmamahal naman sa asawa, syempre, dapat buong lakas na gawin. Anak kong mabait, si tatay, sa inyo ng nanay mo, hindi pwedeng may paboritismo. Nakuha niyo na ang puso ni tatay, kaya hayaan niyo namang makuha ng nanay niyo ang katawan ni tatay, ha? Kaya, masunurin ka ng umuwi para matulog. Sa bibig, sinabi sa anak na babae, bukas ng umaga, gigising ng maaga, bibili si tatay ng karne para sa inyo. Yes ang karne na binibili ni tatay,
para lang sa mga tiyong trabahador. Umuso si Xuyaling, ang maliit niyang mukha ay puno ng hinanakit. Umiti ako, bukas, siguradong may parte kayo sa karne. 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 Ang batang inaantok na nakasandal sa kandungan ko ay biglang nagtsyum-tsyum, tumulo ang isang malinaw na laway. Inaantok na si Yawen, kukunin ko na siya para patulugin. Kinuha ni Suyon ang maliit na bata. Iniis pa rin ni Xuyaling ang karne bukas. Tay, bukas po, talaga bang may karne? Tumango ako, sigurado. Sige na, bilisan niyo nang umuwi para matulog. Pagod na kayo sa buong araw. Humikab si Zhang Xiufen, nagmamadali. Nang sumunod na si Xuyaling kay Zhang Xiufen pauwi sa bodega sa tabi ng bilada ng palay, pumasok na rin ako sa silid, isinara ang pinto. Si Suyon, kakatapos lang patulugin ang bunso niyang anak. Nang marinig ang ingay, lumingon siya, umalis na ba si Yaling? Umalis na. Matulog na rin tayo ng maaga. Bukas, 6:00 pa lang, kailangan ng gumising para bumili ng karne para sa anak natin. Umisi ako. Lumapit ako sa bintana, isinara ang 2 pakpak ng bintana, hinila ang kurtinang kawayan para takpan ang tanawin sa loob ng silid. Bakit mo naman isinara ang bintana? Medyo mainit, buksan mo para malamig. Hindi masayang sabi ni Suyon. Kapag binuksan ang bintana, baka sipunin ang bata, mahirap na. Walang pakialam kong sinabi tapos nagsimula ng maghubad. Okay lang, kinumutan ko na ng mabuti si Yawen. Sabi ni Suyon sabay baba sa kama, akmang bubuksan ang bintana. Iniunat ko ang isang kamay para hawakan siya, medyo hinila at napahiga siya sa kama. Saan ka tatakas? Tiningnan ko si Suyon mula sa itaas, kapag sarado ang bintana, mas madaling magtrabaho. Sumilay ang ngiti sa mga mata ni Suyon, itinulak ang dibdib ko, buong araw kang abala, hindi ka ba pagod? Bukas, kailangan pa nating bumaba sa bukid para magtanim ng punla. Kakayanin ba ng baywang mo? Sinadya kong ikilos ang balakang, makahulugang sinabi, subukan mo mismo, hindi ba't malalaman mo? Hindi nagtagal, kinagat na ni Suyon ang labi habang umuungol. Ang gabi, mahaba pa. Kinabukasan, bago pa mag-6:00, gising na ako. Si Suyon, pagod na pagod kagabi, ngayon ay yakap ang maliit na bata at mahimbing na natutulog. Hindi ko na siya inistorbo. Nagbihis ako ng maayos, isinuot ang tsinelas at lumabas. Ersi, ang aga mong nagising. Paglabas ko pa lang, nakita ko na si Tia na nagsisiga ng apoy para magluto. Magandang umaga po, Tia. Bumati ako, umalis na po ba si Tio para mag-araro? Kakaalis lang. Sinamantala ang hindi pa pagsikat ng araw para umalis ng maaga. Sa tanghali, makakapagpahinga siya sandali. Tumatawa si Tia. Tiningnan ko siya, medyo komplikado ang nararamdaman ko. Sa totoo lang, halos nakalimutan ko na ang itsura at ngiti ng tiyang ito. Ersi, hindi ka kaunti ang bukid nyo. Dati, kayong mag-asawa, nagtatrabaho sa malayo. Sina Zonghai at Xiufen, 2 lang sila, kailangang alagaan ang mga anak habang nag-aararo, talagang hindi madali. Pinuto ng sinabi ni Tia ang pag-iisip ko. Tumango ako, alam ko po. Kayo rin po, Tia, sobrang hirap. Ang dami po ng bukid ninyo. Ang bukid ni Xuzonghai ay 4 o 5 ektarya lang. Ang kay Xuzongkuan naman, hindi bababa sa 6 o 7 ektarya. Kung tao lang ang aasahan sa pagsasaka ng 6 o 7 ektaryang lupa, sobrang nakakapagod. Pero ang pamilya ni Xuzonghai, 2 lang silang mag-asawa ang pangunahing trabahador. Samantalang ang pamilya ni Xuzongkuan, may 4 na trabahador, kahit na si Xuzikuan, karaniwan ay hindi sumasali sa gawaing bukid, kundi lumalabas para magtrabaho bilang mason para kumita. Pero sina Xuzongkuan at ang asawa niya, kasama pa ang asawa ni Xuzikuan, 3 tao sila, mas mabilis silang magsaka kaysa sa pamilya ni Xuzonghai. Tutal, ang asawa ni Xuzikuan ay hindi tulad ni Suyon. Kahit na malakas ang ugali niya, matalas ang dila, madalas makipag-away sa biyenan, kaya nagagalit ng husto ang biyenan niya, at kalaunan, dahil sa galit, uminom pa ng pestisidyo ang biyenan niya para magpakamatay. Pero hindi maikakaila, isa siyang napakaresponsabling babae, lalo na sa gawaing bukid, napakagaling niya. Nang mapangasawa siya ni Xuzikuan, lalong umunlad ang buhay ng pamilya nila. Pero walang perpekto sa mundo. Ang tanging hindi maganda sa pamilya ni Xuzikuan, siguro, ay ang asawa niya at ang mga magulang niya ay parang magkaaway, 3 araw, maliit na away,
5 araw, malaking away. Sa nakaraang buhay, noong uminom ng gamot si Tia para magpakamatay, kami ni Suyon ay nagtatrabaho pa sa ibang lugar. Nang mabalitaan namin, hindi na naagapan si Tia. Sa buhay na ito, iniisip kong kung maaari, susubukan kong iligtas ang trahedyang ito. Dahil ang masamang biyenan sa mata ng asawa ni Zikuan, para sa pamilya ko, ay isang napakamahinahon at mabait na kamag-anak. Benta ng baboy dito. Benta ng baboy dito. Benta ng baboy dito. Ang sigaw ay umaalingaw-ngaw, may ritmo, sobrang lakas na halos kalahati ng nayo ng dago ay naririnig. Nakagat ko ang isang pirasong kahoy, nakapamulsa, nakatsinelas, lumapit sa bisikleta ng nagtitinda ng baboy. Kuya RC, 1 kilo na naman ba ng karne ngayon? Nang makita ako, pamilyar na nakipag-usap ang matandang nagtitinda ng baboy, hawak ang kutsilyo, handa nang maghiwa ng karne. Ngayon, dadagdagan ko pa ng kaunti. Ang 2 anak kong babae, 1 linggo nang hindi nakakakain ng baboy, pareho silang sobrang gusto. Habang nagsasalita, hinawakan ko ang piraso ng liempo at tiningnan, siya o ba, ang karne ngayon, parang hindi kasing sariwa ng kahapon, bakit kaya? Si Wang siya o ba, ang nagtitinda ng baboy, ay ngumisi, tingnan mo nga yang sinasabi mo. Lahat yan, bagong katay lang kaninang umaga, paano namang hindi sariwa? Gusto mo ng medyo taba, medyo laman, edi itong piraso na to ang pinakamasarap. Ikinaway ni Wang Xiaoba ang kutsilyo sa piraso ng karne. Kinurot-kurot ko ang karne, walang tubig. Sa panahong ito, tapat pa ang mga maliliit na negosyante, hindi nila dinaraya ang timbang sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng tubig sa karne. Itong piraso na to, hiwaan mo ako ng 2 kilo. Ikinumpas ko ang kamay. CJ! Mabilis na ibinaba ni Wang Xiaoba ang kutsilyo. Ang matalas na kutsilyong pangkatay ng baboy ay isang hiwa lang sa piraso ng karne. Agad na nahiwalay ang isang sariwang piraso ng baboy na medyo taba, medyo laman. Ha? Siya o ba, ano iyang nasa supot mo, patingin niya. Nang magbabayad na sana ako, nasulyapan ko ang isang supot na nakasabit sa unahan ng bisikleta na tumutulo ng dugo. Medyo kumilos ang puso ko, kaya sinabi ko. Atay ng baboy yan. Walang may gusto niyan. Kung gusto nyo, Kuya RC, ibibigay ko na lang sa inyo. Masayang humiti si Wang Xiaoba, tapos kumuha ng 2 malalaking piraso ng atay ng baboy mula sa supot. Nagliwanag ang mga mata ko. Ang mga taga-nayo ng dago ay ayaw nito. Kahit ibenta ng mura, walang bibili. Karaniwan, ginagawa na lang itong libreng kasama para sa mga bumibili ng karne. Kahit libreng kasama, ayaw pa rin nilang kainin. Kung bituka ng baboy o dugo, mas okay pa. Pero ako, iba ako. Ang atay ng baboy, basta't bantayan ang apoy, igisa ng medyo hilaw, napakasarap. Tutal, walang may gusto, ibigay mo na lang sa akin lahat. Nakangiti kong sabi. Nag-alinlangan sandali si Wang Xiaoba. Kahit sabihing walang may gustong kumain ito, pero kung iiwan para gawing libreng kasama. Pero nang maisip niyang tuwing umaga akong bumibili ng karne, itinuturing na siyang malaking customer, hindi niya pwedeng saktan ang damdamin ko. Sige, kunin niyo na po. Mabilis na nagpasya si Wang Xiaoba. Nasiyahan akong sinabi, salamat. Magkano lahat? Dito, may 2 kilo't 2 onsa ng karne. Kuya, 5 piso't kalahati lahat, hihi. Mabilis ding magkwenta si Wang Xiaoba. Nagbilang ako ng isang 10 pisong papel at ibinigay sa kanya. Tiningnan ako ni Wang Xiaoba, sa bulsa ko, isang kapalang, may halos 110 piso na. Naiinggit siyang sinabi, Kuya, kayo bang mga nagtatrabaho sa labas, malaki ba talaga ang kinikita? Ngayon, hindi lang nagpapatayo ng bagong bahay, araw-araw pa kayong kumakain ng karne, hindi talaga kayo kapos sa pera. Paano naman ako makukumpara sa'yo na nagtitinda ng baboy? Ikaw, isang araw, nakakabenta ka ng 100 kilong karne, mahigit 200 ang kita mo. Kaming mga trabahador, isang buwang sahod, 400 lang. Tumatawa akong sinabi, pilit na nagpapakumbaba. Nang matanggap ang 4 na piso't kalahating sukli mula kay Wang Xiaoba, dinala ko ang supot ng karne pauwi. Tiningnan ni Wang Xiaoba ang maluwag kong likod habang papalayo, nag-iisa siyang bumulong. Bakit parang hindi naman siya mukhang trabahador na 400 lang ang sahod sa isang buwan? Isa pa, ang pagtitinda ng baboy ay hindi naman kumikita ng ganoon kalaki tulad ng sinabi ko. Ang taong araw-araw bumibili ng karne tulad ko ay hindi rin naman marami. Tiya, ngayong umaga, ako na po ang magluluto ng gulay.
Pagbalik sa bodega sa tabi ng bilada ng palay, sinabi ko kay Jack Xiufen. Tumango si Zhang Xiufen, kung gayon, tingnan mo kung anong dalawang putahe ang lulutuin mo. Pupunta na ako para pakainin ang baboy. Una kong hinugasan ang baboy, pagkatapos ay inilagay sa kaldero para pakuluan. Ito ay para sa hapunan. Ang 2 piraso ng atay ng baboy, hindi pwedeng itago ng matagal. Kung papakuluan, magiging makunat at hindi masarap. Kaya balak kong hiwain lahat at igisa. Ang atay ng baboy, para masarap igisa, kailangang mag-ingat sa paghihiwa, dapat pantay-pantay. Pagkatapos hiwain, lagyan ng kaunting asin para pampalasa. Sa banga ng atsara, may labanos, repolyo at sili na binuro. Kumuha ako ng 1 dakot na atsara, hiniwa ng pino at inihanda. Hintayin maluto ang baboy sa kaldero, hanguin, ilagay sa mangkok at itago sa kabinet. Pagkatapos, dagdagan ng panggatong ang kalan, hintayin lumakas ang apoy, maglagay ng maraming mantika, hintayin uminit ng husto ang mantika, mga 8 bahagi, saka ilagay ang atay ng baboy, mabilis na haluin sandali. Hintayin malapit ng maluto ang atay ng baboy, saka hanguin. Gamit ang natitirang baga sa kalan, at ang mainit na mantika sa kaldero, ilagay ang atsara at binurong sili, igisa sa mahinang apoy, hanggang sa lumabas ang bango ng atsara. Sa huli, ilagay ang naunang iginisang atay ng baboy sa kaldero, dagdagan ng kaunting betsin, kasama ang mabangong iginisang atsara, haluin ng mga 10 beses, pwede nang hanguin. 2 malalaking mangkok ng atay ng baboy na ginisa sa binurong sili, umuusok pa, sobrang bango, kaya kahit amurin pa lang, naglalaway na. Gising na rin si Suyon, naglalabas sa bahay ni Tio. Si Xiao Yawen, mag-isang tumakbo papunta sa bilada ng palay para hanapin ang ate niya. Naamoy ng dalawa ang bango mula sa kusina, kumakalam na ang tiyan, parehong gustong kumain. Kumuha ako ng 1 mangkok, nagsandok ng kalahating mangkok ng atay ng baboy, pinadala kay Xuyaling ang kapatid niya para kumain. Hindi naman marami ang binurong sili, medyo maanghang lang. Ang 2 bata, taga Sichuan naman, hindi naman takot sa kaunting anghang na ito, masarap silang kumain. Tay, atay ng baboy to, hindi karne. Kahit masarap ang atay ng baboy, naalala pa rin ni Xuyaling na kagabi, nangako si tatay na bibigyan siya ng karne. Naghuhugas ako ng malaking kaldero, na walang magawang sinabi, kainin mo muna ang atay ng baboy, mamayang gabi na ang karne. Ah, sabi ni Xuyaling, ipinagpatuloy ang pakikipag-agawan sa kapatid niya sa pagkain ng atay ng baboy. Ang tanga talagang to, matakaw talaga. Konting hindi bantayan, ang dami na niyang nakain, nakakainis. Kailangan ko ring magsikap pa, paano naman ako matatalo sa isang 3 taong gulang na bata? Yaling, bukas, kailangan mo nang magbayad ng matrikula, di ba? Bigla kong naalala, 2 araw na lang, pasukan na sa elementarya ng Huangjiao. Si Xuyaling, na nakikipag-agawan sa kapatid niya sa huling piraso ng atay ng baboy sa mangkok, ay hindi man lang narinig ang sinasabi ng tatay niya. Ang dami mo nang nakain kanina, akin na tong huling piraso. Hindi nagpatalo si Ate Xuyaling. Bumulong si Xiao Yawen, wa. Si Xuyaling, kahit papaano, mas matanda ng 4 o 5 taon sa kapatid niya, syempre, hindi siya matatalo sa 3 taong gulang na batang ito. Malakas niyang hinila, ang huling piraso ng atay ng baboy ay naging tropeo niya. Mayabang na ipinakita ni Xuyaling sa kapatid niya, ang batang iyon naman ay pumadyak, pilit na iniunat ang kamay para agawin ang atay ng baboy. Hindi ko ibibigay sa'yo. Dinilaan ni Xuyaling ang labi, tapos isinubo ang piraso ng atay ng baboy. Nang makita ito, natulala ang bata ng ilang segundo. Kasunod nito, mabilis na sumimangot ang mukha niya, wa. Isang malakas na iyak ang sumabog sa lugar. Ano na naman yan? Hindi ba kayo pwedeng manahimik sandali ang aga-aga, ang ingay niyo ng mag-away? Sakto namang tapos ng pakainin ni Zhang Xiufen ang baboy, pasan ang timba pa uwi. Sa bungad ng bilada ng palay, narinig niya ang iyak ni Xuyawen, kaya malakas siyang sumigaw. Si Xuyaling, dahil matatas magsalita, naunang magsumbong, ang tanga, ang dami niyang kinain na atay ng baboy. Ako, yung huling piraso lang ang kinain ko, ayaw pa niya. Siya ang may kasalanan. Huhuhu. Ek. Masama. Ek. Hik. Masama. Sobrang hinanakit ng bata. Umiiyak habang humihikbi, kailangan pa niyang isumbong ang ate niya, sobrang hirap. Lumapit ako, mahinang pinitik ang noo ng panganay kong anak, hindi ba't ang dami pang atay ng baboy dyan?
Bakit kailangan mo pang asarin ang iyaking to, napagalitan ka tuloy? Hinaplos ni Xuyaling ang noo, hindi masayang bumulong, siya ang gustong makipag-agawan sa akin. Sa madaling salita, dahil sa'yo umiyak ang kapatid mo, ikaw ang responsable sa pagpapatahan sa kanya. Pagkasabi ko nito, umalis na ako para gawin ang trabaho ko, wala akong balak na patahanin ang anak ko. Hindi talaga bagay sa akin ang bagay na ito dahil hindi ko alam kung paano. Malungkot na nagtanong si Xuyaling, hindi po ba pwedeng hindi patahanin? Hindi na ako lumingon pa, kung hindi ka takot mapagalitan ni Lola, hindi mo na kailangang patahanin. Jiu, hindi mo man lang alam kung paano bigyan ang kapatid mo. Bumubulong si Zhang Xiufen habang dinidisiplina si Xuyaling. Ang tangang yun, matakaw. Malinaw na ang dami na niyang kinain, tapos pipilitin pa niyang agawin sa akin yung huling piraso. Bakit hindi siya ang magbigay sa akin? Hindi kumbinsido ang batang wala pang 7 taong gulang. Lalong nagiging ganado si Zhang Xiufen sa pagdidisiplina, isang salita ko pa lang, sumasagot ka na. Malaki ka na, ilang taon pa lang ang kapatid mo. Paano siya magbibigay sa'yo? Sino ang nagsabing kapag malaki, kailangang laging magbigay sa maliit? Ayoko. Humihingal na tumalikod si Xuyaling at tumakbo. Saan ka pupunta? Isang salita ko pa lang, 10 sagot mo na. Nakakainis talaga. Nainis na rin si Zhang Xiufen sa matigas na ulong apo niyang ito. Sumakit ang ulo ko. Kapag maraming anak, minsan, ganyan talaga kakomplikado. Si Xiao Yawen, hindi pa alam na nakagawa siya ng gulo, tapos nang kumain ng atay ng baboy, dinidilaan pa ang mga daliri. Hinawakan ko ang maliit na bata, dinala sa lababo, mahinang sinabi, pinagalit mo na ang ate mo, alam mo ba? Tumingala ang bata, kumislap-kislap ang mga maitim niyang mata, tulalang tumingin sa akin, opo. Opo pa, kung hindi ka pupunta sa ate mo para makipagbati, sa mga susunod na araw, huwag ka nang umasang isasama ka pa niyang maglaro. Mahina kong pinitik ang noo ng bata. Hindi naiintindihan ng bata ang nangyayari, ngumisi lang siya sa akin. Nang makita ito, nawalan ako ng magawa at napabuntong hininga, hindi nakapagtataka na lahat sila ay tinatawag kang tanga. Ngayon, tanga ka nga talaga. Huli na nang mag-develop si Yawen, mga 9 na taong gulang na siya bago naging mas matalino. Bago ang 9 na taong gulang, isa siyang kaibig-ibig na tangang bata. Pero pagkatapos mag-develop maganda na. Mabilis ang pag-unlad niya sa pag-aaral, kalaunan, naging honor student din siya tulad ni Ate Yaling. Nagsasampay si Suyon ng damit, biglang tumakbo papunta sa kanya ang anak na babae. Nang makita ni Suyon na namumula ang gilid ng mga mata ni Yaling, medyo nagulat siya. Yaling, ano nang nangyari sa'yo? Malungkot na sumugod ang bata sa nanay niya. Malinaw na si kapatid ang may kasalanan, pero si Lola, lagi akong pinapagalitan. Wala naman akong ginawang mali. Ano nang pinagalitan ka ni Lola? Hinaplos ni Suyon ang ulo ng bata, malambing na nagtanong. Lagi niya akong pinapabigyan kay Yawen. Bakit naman? Dahil lang mas maliit si Yawen kaysa sa akin. Malinaw na hindi talaga naiintindihan ng bata ang prinsipyong iyon, kaya ikinuwento niya lahat sa nanay niya ang nangyari kanina. Tahimik na nakikinig si Suyon sa kwento ng bata, habang hindi tumitigil sa ginagawa. Nang matapos magkwento ang bata, natapos na rin ni Suyon ang pagsasampay ng damit. Nanay, bakit niyo po laging pinapabigyan ako kay kapatid? Mas gusto niyo po ba si kapatid kaysa sa akin? Umuso si Xuyaling, luha ang nagtanong. Ngumiti si Suyon, umupo at pinunasan ang luha ng bata. Kahit ikaw o si Yawen, pareho kayong anak ni na tatay at nanay, apo ni na lolo at lola. Paano namang mas gugustuhin lang nila si Yawen kaysa sayo? Mumuso si Xuyaling, pero sa tuwing nag-aaway kami ni kapatid, lagi niyo akong pinapagalitan, hindi si Yawen. Seryosong sinabi ni Suyon, iyon ay dahil, kahit pagalitan pa namin si Yawen, hindi niya maintindihan. Bata pa siya. Kahit turuan pa siya ng leksyon, hindi niya maintindihan. Pero si Yaling, iba ka. Isa ka ng mabait at maunawaing bata, kaya sayo lang kami pwedeng mangaral. Puno ng pagkalito ang mga mata ni Xuyaling, pero minsan, hindi naman talaga ako ang may kasalanan. Kaya nga hinihiling namin sa ate mong si Yaling na pagbigyan ng kaunti ang kapatid mong si Yawen. Matyagang nagpaliwanag si Suyon. Bata pa ang kapatid mo. Kapag nagkamali siya, kahit turuan pa siya, walang silbi. Kaya kailangan na lang nating hilingin sa ate niya na pagbigyan siya, huwag nang makipagtalo sa kanya, para maiwasan ang gulo hanggat maaari.
Nang marinig ang paliwanag ng nanay niya, medyo naintindihan ni Tsuyaling, hindi kaya, kahit tama o mali, dapat laging ang mas matanda ang magbigay sa mas bata. Hindi kaya dapat tama ay tama, mali ay mali. Malambing na sinabi ni Suyun, Yaling, ang tahanan ay hindi lugar para pagtalunan kung sino ang tama o mali. Ang tahanan ay lugar para sa pag-unawa at pagpapatawad. Sa pamilya, hindi pwedeng laging tama o mali lang ang titingnan. Kung hindi, madaling makasakit sa isa't isa, masisira ang pagmamahalan. Tulad minsan, dahil hindi ka pa nakakaintindi, sinaktan mo sina lolo at lola, o kaya inagsalita ka ng hindi magalang sa kanila. Nang magalit si tatay at gusto kang paluin, hindi ba't sinabi ni na lolo at lola, bata pa yan, bakit mo papapatulan? Seryosong naalala ng bata, pagkatapos ay nalilitong tumango, des. Kung sinasabi mong tama ay tama, mali ay mali, kung gayon, nang saktan mo sina lolo at lola, hindi ba't dapat ka ring paluin nila? Sinusubukang ipaintindi ni Suyun sa anak, pero hindi naman ganoon ang nangyari. Kahit anong mali ang gawin mo sa hinaharap, kahit magalit pa sina tatay, nanay, lolo, at lola, mamahalin ka pa rin namin. Iyan ang pamilya. Kahit tama ka o mali, handang unawain ka ng pamilya mo. Pero hindi mo pwedeng abusuhin ang pag-unawa ng pamilya mo at paulit-ulit na magkamali dahil makakasakit din yan sa puso nila. Huminto sandali si Suyun, parang medyo malalim ang itinuro niya, baka hindi pa naiintindihan ng bata. Kaya bumalik siya sa alitan ng dalawang bata, kayo ni Yawen, magkapatid kayo. Alam kong mahal mo rin si Yawen. Noong nakaraan, nang saktan si Yawen ng itim na pagong, hindi ba't ipinagtanggol mo pa siya? Yumuko si Tsuyaling, mahinang sinabi, minsan, nakakainis si Yawen. Hindi lang siya nakikipag-agawan sa akin, lagi pa niya akong napapagalitan. Dahil sa kanya, hindi na ako mahal ng lahat tulad ng dati. Niyakap ni Suyun ang bata, marahang tinapik ang likod nito. Pagkatapos ipanganak si Yawen, siguro hindi na kasing dami ng dati ang atensyong ibinibigay sa iyo ng lahat, pero hinding-hindi dahil hindi ka na nila mahal tulad ng dati. Kundi dahil mas bata si Yawen kaysa sa iyo ng malaki, kaya hindi maiiwasang mas bigyan siya ng pansin ng lahat. Tulad din noong kasing edad mo pa lang siya, ganoon din kaming lahat magmahal at mag-alala sa iyo. Tulad ngayon, sina tatay at nanay, pareho na kaming matanda. Tingnan mo sina lolo at lola, hindi ba tulad din sila ng pag-aalaga sa inyo? Lahat ng bagay, kailangan pa ba nilang alalahanin para sa amin? Natigilan si Tsuyaling, parang may naintindihan. Mahinang sinabi ni Suyun, habang lumalaki ang mga anak, kailangang matutunan ng mga magulang na bumitaw. Tanging sa pagbitaw lang, mas mabilis na lalaki ang mga anak. Pero anumang oras, hindi magbabago ang pag-aalala at pagmamahal ng mga nakatatanda para sa inyo. Iba lang ang paraan ng pagpapakita. Pagkasabi nito, mapaglarong kumindat si Suyun sa anak, huwag kang mag-alala, kapag nakakaintindi na si Yawen, kapag nag-away na naman kayo, siguradong hindi na ikaw lang ang mapapagalitan. Dala ko ang bunso kong anak, sakto namang narinig ko ang mga pangaral na ito ni Suyun. Ngayon, panatag na ako. Ang asawa ko, parang guro na gumagabay sa mga anak namin. Sa aspetong ito, nararamdaman kong hindi ako makapantay. Wala rin akong balak na agawin ang papel ng pagiging guro sa asawa ko. Ang paksa ng araw na iyon, bukod sa tagsibol na pag-aararo, ay ang nalalapit na pasukan ni Yaling. Abala ang pamilya, kaya si Suyun ang nagdala sa anak para magbayad ng matrikula. Sa panahong ito, hindi pa nagsisimula ang 9 na taong sa pilitang edukasyon, hindi libre ang matrikula. Ang elementarya ng Huangjiao ay naniningil ng 200 yuan bawat taon. Para sa mga taga-probinsya, ang 200 yuan bawat taon ay isang malaking gastusin na. Isa pa, ang mga batang nag-aaral, karamihan ay naglalaro lang, hindi naman talaga gaanong nag-aaral. Kaya karaniwan, hindi pa tapos ng elementarya, pinapatigil na sa pag-aaral, para tumulong sa bukid, o lumabas para magtrabaho at kumita ng pera. Gayunpaman, sinabi ni Suyun, kahit gaano kahirap, kailangang pag-aralin ang mga anak. Kahit nakaraniwan sa mga taga-nayon ang paniniwalang ang anak na babae, maaga o huli, ay mag-aasawa rin, walang gaanong silbi ang pag-aaral, ang paggastos ng pera para pag-aralin ang anak na babae hanggang kolehiyo, sa huli, magiging pag-aari lang din ng iba. Si Suyun, hindi kailanman naimpluwensyahan, mula simula hanggang wakas, naniniwalang ang anak ay anak, walang pinagkaiba ang lalaki o babae. Lalo na't hindi kailanman nagbago ang kanyang paniniwala na dapat pag-aralin ang mga anak. Mula bata pa, hinihikayat na niya ang mga anak niyang babae na makapasa sa kolehiyo.
Kung mayroon mang isang bagay na nagawa kong tama sa nakaraang buhay, iyon ay ang hindi ko paghadlang kaisuyon sa pagpapaaral sa mga anak. Siyempre, ito rin ay dahil napakasipag ng dalawang bata. Si Xuyaling, mula simula pa lang, ay honor student na. Si Xuyawen naman, bago ang ikatlong baitang, ay medyo lutang pa. Paminsan-minsan, tinuturuan ko ang bunso kong anak sa mga aralin niya. Sa tuwing gagawin ko ito, hindi biro ang inis na nararamdaman ko. Nang makitang ganoon kasama ang pag-aaral ng bunso kong anak, nakapagsalita rin ako ng masasakit na salita. Kung mananatiling ganyan ang mga grado niya, mas mabuti pang pauwiin na lang siya para mag-alaga ng kalabaw at mag-araro, huwag nang sayangin ang pera sa pag-aaral. Ang resulta, mula sa ikatlong baitang pataas, biglang tumaas ang mga grado ni Xuyawen. Kalaunan, laging nangunguna siya sa klase, bawat semestre, nakakasali siya sa paligsahan ng mga honor student sa antas ng distrito. Kahit na sa tuwing may paligsahan ng mga honor student sa antas ng distrito, laging si Yaling ang nananalo ng unang gantimpala, si Yawen ay pangalawa lang, pero mas mabuti na yun kaysa wala. Pero ngayon, si Xuyaling, halatang hindi pa nararamdaman ang saya ng pag-aaral. Taong 1979, ika-24 ng unang buwan, Huwebes. Alas 5:30 na ng umaga. Huhuhu, ayoko pong pumasok. Ang batang wala pang 7 taong gulang ay kinaladkad mula sa kama, nakatayo sa pintuan ng kusina, inaantok na kinukusot ang mga mata, umiiyak na sumisigaw. Nakapagbayad na ng matrikula tapos sasabihin mong ayaw mong pumasok. Bakit hindi mo sinabi noong dinala ka ng nanay mo para magbayad ng matrikula na huwag nang magbayad? Seryosong dinidisiplina ni Zhang Xiufen. Si Xu Zonghai, pasa ng araro, dala ang kalabaw, naghahandang pumunta sa bukid para mag-araro. Mula ika-20 araw ng unang buwan hanggang ngayon, 4 na araw nang tumatagal ang tagsibol na pag-aararo, malapit nang matapos.